Sa laylayan ng bundok ng Sierra Madre, nakatago ang tahimik na baryo ng San Ignacio, isang lugar na tila naiwan ng panahon. Doon, balita ang naglalakihang balak ng pamilya De Vera, ang pagpapakasal ng kanilang panganay na si Teresa sa nobyong taga Maynila, si Ramon, isang alagad ng sining at iskultor. Ang mga tao sa baryo'y abala at masaya. Marami ang nagtatanong, ano kaya ang itsura ng kasal? Magagarbong gown, tagalungsod na pagkain. Ngunit habang umaabot sa mga dulo ng baryo ang mga paanyaya, may isang tahanang sinadyang hindi mapasahan, ang bahay ni Aling Sabel, ang kilalang matandang nag-iisa sa lumang kubo malapit sa libingan ng mga ninuno. Huwag niyong isama si Sabel, sabi ni Tia Letty habang tinutupi ang mga inimbentong paanyaya. Baka mamalasin ang kasal. Hindi siya nagpapaimbita mula pa noon. Matanda na siya, at may masamang ugali, dagdag ni Mang Lito. Nangingitlog ng itim ang mga manok kapag dinadaanan ang bakuran niya. Kulang na lang ay umulan ng palhaka. Hindi ako naniniwala sa pamahiin, sagot ni Teresa, abala sa pag-aayos ng listahan. Modernong panahon na tiya. Kung totoo ang kulam, bakit walang YouTube video tungkol doon? Tahimik lang sila Kang Rosa, na nooy nakaupo sa lilim ng punong mangga sa likod ng bahay. Siya'y isang albularyo mula sa Laguna na pansamantalang namamalagi sa bahay ng pamangkin niyang si Lia, matalik na kaibigan ni Teresa. Bagamat nagbabakasyon siya, dala pa rin niya ang kanyang mga halamang gamot, kulintang, at lumang aklat ng dasal. Pinagmasdan niya si Teresa na may halong pagtataka at awa, sapagkat sa kanyang mga mata, may aninong bumabalot sa dalaga. Hindi niya ito binanggit, hindi pa. Ngunit sa hangin, may pahiwatig na ang isang matandang alituntunin ay malalabag. 3 araw na lang at ikakasal na si Teresa. Sa loob ng malawak na bakuran ng pamilya De Vera, puno ng sigawan, tawanan, at kalansing ng mga kasangkapan. Ang mga lola sa baryo ay nagluluto ng kalamay, bibingka, at kakanin. Sa kabila ng mainit na araw, masigasig ang lahat, isang kasalan ang itinuturing na biyaya sa buong komunidad. Yan ang tamang timpla ng dinuguan, animang sitaw habang hinahalo ang niluluto sa kawali. Kahit si San Pedro babalik sa lupa para dito. Ngunit sa gitna ng tawanan, si Teresa ay tila hindi mapalagay. May kakaiba sa kanyang panaginip nitong mga huling gabi. Isang babaeng may maitim na belo ang lumalapit sa kanya, may hawak na manika na may tinutusok na karayom. Baka stress ka lang, sabi ni Lia habang inaayos ang mga bulaklak sa gitna ng mesa. Pre-wedding jitters yan. Hindi napansin ng karamihan ng pagtigil nila Kang Rosa sa gilid ng pintuan, hawak ang maliit na palanggana ng tubig na may bulaklak ng rosas na pula at asin. Tinitigan niya ito, sa kamarahang ibinuhos sa lupa. Nagtirik siya ng kandilang puti at binigkas sa ilonggo, huwag hayaang ang hindi dapat ay makapasok. Si Lia ay napatingin sa tiyahin. Tita Rosa, may nakita ka ba? Hindi sumagot ang matanda, ngunit ang amoy ng nasusunog na tanglad at kamangyan ay naglakbay sa hangin. Pagsapit ng gabi, tumigil ang ingay. Ngunit sa kusina, kakaibang tunog ang pumalit. Ang mga kawali ay nagsasalpukan, ang tubig sa loob ay tila kumukulo kahit walang apoy. Ang kaldereta ay nagkulay itim, at ang lechon ay tila biglang bumaho na parang bulok na laman. Nabubulok na agad, tanong ng katulong habang sinisinghot ang hangin. Kagabi lang to niluto. Kinabukasan, 4 sa mga alagang baboy ni Mang Temyong ang natagpuang patay. Lahat ay may krus na itim sa noo, iginuhit gamit ang di kilalang tinta. Lalong uminit ang usap-usapan. Nako, sinumpa na to, bulalas ng mga matatanda. Hindi mo dapat pinalampas si Sabel. Pamahiin yan. Si Teresa ay nanginginig ngunit naninindigan. Tigilan niyo ang pananakot. Kung may problema, pwede tayong mag-report sa pulis, hindi kay Santa Claus. Ngunit sila Kang Rosa ay lumapit, hawak ang isang lumang pamaypay na may sulat sa baybayin. Teresa, minsan, ang kulam ay hindi para takutin ka. Ito ay paalala, may utang ang iyong pamilya na dapat bayaran. Napatingin si Teresa, anong utang? Ngunit bago siya sumagot, biglang naputol ang kuryente. Umihip ang malamig na hangin sa kabila ng tag-init. Sa pintuan, may iniwang itim na manok. May buhay, ngunit may tali ng pulang sinulid sa leeg. Nang gabing iyon ay hindi na natulog ang buong De Vera. Ang itim na manok ay patuloy sa pagtilaok, hindi ayon sa oras kundi kada 12 minuto.
Ang ingay nito'y tila may kasamang sigaw ng sanggol na umiiyak. Si Ramon, bagamat sanay sa ingay ng lungsod, ay hindi makatulog. Hayop lang yan. Bukas, papatayin natin yan at gawing tinola. Ngunit sila Kang Rosa ay biglang nagsalita mula sa dilim. Nakasuot siya ng manipis na duster at may dalang plat itong may abo ng insenso. Huwag. Iyan ay hindi hayop lang. Isa iyang tagapagpaalala. Nagkatitigan silang lahat. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Tia Rosa? Tanong ni Teresa, bahagyang nanginginig ang tinig. Ang mga nilalang na di nakikita, binibigyan ng tanda ang kanilang presensya. Iyang itim na manok, may tali ng pulang sinulid. Isa itong pangontra na ginawang babala. Nangangahulugang may sumubok ng salagin ang kulam, pero hindi ito tinanggap ng lupa. Ang dami niyong sinasabi, bulalas ni Ramon, umiinom ng kape. Hindi ba pwedeng sadyang sinabutahin ng kapitbahay ang handaan? Lumapit sila Kang Rosa, tiningnan siya sa mata. Ang hindi naniniwala ang laging unang naaapektuhan. Tandaan mo yan. Napatingin si Teresa sa kaibigan niyang si Lia, na halatang hindi na rin komportable. Kung babalik tayo kay Aling Sabel, sasama ka ba? Tumango si Lia. Oo, pero huwag tayong mag-isa. Dapat kasama natin si Tia Rosa. Muling tumahimik ang paligid. Tila kahit ang hangin ay nakikinig sa usapan nila. Kinabukasan, nang sumikat ang araw, naglakad sina Teresa, Ramon, Lia, at sila Kang Rosa papunta sa bahay ni Aling Sabel. Doon, sa ilalim ng anino ng punong balete, tila bumibigat ang bawat hakbang. Sa kanilang paglapit, bumukas ang pintuan ng kubo nang walang humawak dito. Isang malamig na simoy ang sumalubong sa kanila, amoy tanglad, abo, at tuyong dugo. Aling Sabel, tawag ni Teresa. Walang sumagot, ngunit sa loob ng madilim na silid, may umuog ang duyan na walang laman. Mula sa loob, lumitaw si Aling Sabel, matanda, kuba, at ang kanyang mga matay tila walang puti, puro itim lang. Nasa likod niya ang isang altar ng mga larawan ng mga patay, at isang garapon na may umuusbong na kuko sa loob. Bakit kayo nandito? Tinig ng matanda ay mababa, parang ugong ng hangin mula sa balon. Humihingi kami ng paumanhin, sabi ni Teresa. Hindi ko po kayo sinadyang hindi anyayahan. Ngunit ngumiti si Aling Sabel, isang ngiting hindi para sa kaibigan, kundi para sa mga tumatawid sa hangganan ng mundong may buhay at patay. Hindi ako galit sa imbitasyon, hiha. Galit ako sa di paniwala. Ang kasal ay sagradong okasyon, hindi lang sa inyo kundi sa mga nilalang sa paligid. May alituntuning hindi nyo sinunod. Lumingon siya kay Kang Rosa, at sa unang pagkakataon, may tensyon sa pagitan nila. Albularyo, kilala ko ang uri mo. Bakit mo hinayaang mangyari ito? Ipinapayo ko lamang. Hindi ko pwedeng hadlangan ng sariling pag-aaral ng bawat nilalang, sagot ni Kang Rosa. Ngunit huli na ang lahat kung hindi kayo susunod. Sa araw ng kasal, isa lang ang dapat niyong tandaan, anang matanda. Ang unang plato ng pagkain ay hindi dapat kainin. Hindi para sa tao iyon. Para iyon sa mga matagal nang nakatingin. Pagkaalis mula sa bahay ni Aling Sabel, hindi agad nakapagsalita ang apat. Tahimik nilang tinahak ang daan pabalik, tanging tunog ng yabag sa alikabok at panakanak ang huni ng uwak sa itaas ang maririnig. Si Teresa ay hawak pa rin ang maliit na krus na iniabot ni Aling Sabel bago sila umalis, gawa sa tuyong balanghoy, may pumulupot na sinulid na pula sa gitna. Pagkarating sa bahay, agad na tinawag nila Kang Rosa si Teresa at Lia sa kanyang kwarto. Sa gitna ng kama ay inilatag niya ang lumang banig na yari sa dahon ng nyog, at sa ibabaw nito ay ipinwesto ang apat na tapayan, bawat isa ay may lamang elemento, tubig, lupa, apoy, mula sa kandila, at hangin, isang bote ng selyadong hangin mula sa tuktok ng bundok ng Banahaw, ayon sa kanya. Ito ang apat na tagapagbantay, sabi nila Kang Rosa. Para sa kasal nyo'y hindi lang kayo ang dapat ihanda, kundi pati ang espasyo ng mundong ito. Ito ba ang sinasabi niyong proteksyon? Tanong ni Teresa, nakakunot ang noo ngunit halatang muling nadudurog ang kanyang pagdududa. Hindi proteksyon lang, sagot ng albularyo. Ito ay paanyaya ng balanse. Dahil sa kasal nyo, may naalimpungatang puwersa. At ang unang plato, ay magiging tulay. Lumingon si Ramon mula sa pintuan. Hindi ba't pwede namang huwag na lang maghanda ng unang plato? Hindi yun ang punto, sabat ni Lia.
May panata ang bayan sa bawat kasal, isang kasunduang di sinusulat pero kinikilala ng mga nilalang sa paligid. At doon, ibinunyag nila Kang Rosa ang mas matandang lihim, may lahing manggagamot si Teresa. Ang kanyang lola sa tuhod ay isang babaylan na sumampa na ang kanyang lahi hindi lalayo sa kalikasan. Ngunit ang pangakong ito ay nalimutan sa modernisasyon. Ang kasalan ninyo ay hindi lang selebrasyon. Ito ay pagsubok. Dumating ang araw ng kasal. Mainit ang araw. Ang langit ay walang ulap, parang sumang-ayon ng panahon. Ang mga bisita ay dumagsa mula sa ibang bayan. Ang simbahan sa tuktok ng burol ay napuno ng mga taong nakabihis ng puti, kulay krema, at kulay lupa, na siyang tema ng kasal. Habang isinasagawa ang misa, napansin ni Teresa na may ilang paru-paro na kulay itim at ginto ang paikot-ikot sa altar. Sinundan ito ng tingin nila Kang Rosa, at lihim siyang nagtirik ng kandilang itinago sa kanyang bag. Nang sinabi ng pari ang, "Ikaw ba Ramon?" ay nangangakong, isang alingawngaw ng kulog ang sumundot sa kanilang pandinig, kahit walang ulap sa langit. Pati ang pari na patigil saglit. Tumingin sa paligid. Ngumiti sila Kang Rosa, ngunit hindi ito ngiting tuwa. Pagkatapos ng seremonya, dumiretso ang lahat sa plaza para sa handaan. Napakaraming pagkain, kaldereta, kare-kare, adobo, at maraming putahing inalay ng bawat pamilya sa baryo. Sa gitna ng lahat ng iyon ay ang unang plato, isang antigo na pinggan mula sa lumang simbahan, inihanda sa lamesang may puting tela at gintong palamuti. "Huwag mong kalimutang bantayan yan," sabi ni Teresa kay Lia. "Huwag kang mag-alala," sagot nito. "May bantay tayo ngayon." Tumango siya kay Kang Rosa na nakapwesto sa isang sulok, hawak ang palaspas at maliit na salamin. Ngunit kahit gaano kahigpit ang pagbabantay, may puwersang likas sa mundo na kayang humawi sa kahit anong hadlang. Habang patuloy ang sayawan at kantahan, isang batang babae ang tahimik na lumapit sa unang plato. Hindi siya kilala ng kahit na sino, nakasuot siya ng puting bestida na parang panlibing, at sa kanyang buhok ay may suot na mga bulaklak na tila bagong pitas sa sementeryo. Walang pumansin agad. Ang ilan ay inakalang anak ng bisita. Ngunit bago pa mapigilan, inabot na ng bata ang unang plato. Kinutsara niya ang kare-kare at isinubo. Walang sumigaw. Walang pumihil. Tila inilihis ang atensyon ng lahat. At doon nagsimula ang pagbabago. Ang init ng araw ay biglang napalitan ng malamig na ihip ng hanging may amoy ng nasusunog na damo. Ang mga ilaw sa paligid ay nagpatay-sindi. Isang malalim na ugong ang nanggaling mula sa ilalim ng lupa. "Kang Rosa," sigaw ni Lia. Ngunit bago makalapit ang albularyo, nagbago ang itsura ng bata. Ang kanyang balat ay pumuti ng sobra, parang apog. Ang kanyang mga mata ay naging butas na walang laman. "Hindi bata yan," bulalas ni Kang Rosa. Isa yang anyo, isa yang pintuang binuksan. Nagpanak ang mga bisita. Ang ilan ay nagsisigaw, ang iba'y nagdasal. Si Ramon ay lumapit upang agawin ang plato mula sa bata, ngunit nagliyab ito nang hawakan niya ang kutsara sa kanyang kamay. Mula sa dulong bahagi ng plaza ay lumitaw si Aling Sabel, nakasuot ng itim na balabal, dala ang isang tungkod na may ukit ng kaliskis at mata ng ahas. "Hindi ko gustong mangyari ito," aniya. "Ngunit binalewala niyo ang kasunduan. Tinawanan ninyo ang mga pamahiin. Tinapon ang babala. Hindi namin alam," sigaw ni Teresa. "Patawarin mo kami." Tumahimik si Aling Sabel. Ang patawad ay hindi libre. Ang mga espiritu ay nangangailangan ng balanse. At ngayon, may kaluluwang kailangang kunin. "Kunin?" nanginginig na tanong ni Ramon. "Isa sa inyo, kusang loob, o lahat ay hihilahin." Tahimik ang lahat, ngunit biglang humarap sila Kang Rosa. "Hindi nyo na kailangang mag-alay. May isa sa amin na may lahing babaylan. Pwedeng siya ang maging tagapamagitan, hindi alay. May paraan na hindi patayan." Tumitig si Aling Sabel kay Teresa. "Kaya mo ba?" Si Teresa ay lumapit. "Kung kailangan, itutuloy ko ang sinimulan ng lahi ko." Naglagay sila Kang Rosa ng asin sa kanyang palad, ipinatong ito sa noo ni Teresa, at nagsimulang umawit ng orasyon, isang salin ng sinaunang panalangin na magbubukas ng landas para sa pagtanggap. Nang tumahimik ang paligid, lumuhad si Teresa sa harap ng unang plato. Itinaas niya ang kanyang kamay, kinuha ang kutsara, at marahang isinubo ang natirang pagkain. Hindi ito lasang pagkain, lasang abo, luha,
At something ancient, isang alaala ng gutom at galit mula sa daan-daang taon na nakalipas. Nang nilunok niya ito, biglang lumamig ang kanyang katawan. Lahat ng ingay ay nawala. Tila siya'y lumulutang sa pagitan ng dalawang mundo. Ang mga espiritu ay lumapit sa kanya, mga anino, mga nilalang na wala ng pangalan. Ngunit hindi sila galit. Sila'y nagmamasid, nagtataka, naghihintay. Mula sa langit, may bumagsak na butil ng ulan. 1, 2, hanggang sa tila nabura ang lahat ng bakas ng lagim. At sa isang iglap, ang bata ay nawala. Ang mga pinggan ay bumalik sa normal. Ang plato ay nabasag. Matapos ang kasal, bumalik ang katahimikan sa San Ignacio. Ngunit hindi na ito tulad ng dati. Sa bawat kasal na sumunod, laging may isang mesa para sa mga hindi nakikita. At ang unang plato ay hindi na kailanman hinayaan ng walang bantay. Si Teresa at Ramon ay nanirahan sa baryo. Hindi sila umalis. Sa halip, itinayo nila ang isang maliit na silid gamot, kung saan si Teresa, sa gabay nila Kang Rosa, ay tinuruan ng lumang paraan ng panggagamot at pagbabantay sa mundo sa paligid. Si Aling Sabel ay muling nawala. Sabi ng ilan, siya raw ay umanib na sa mga nilalang sa paligid. Sabi ng iba, binantayan niya si Teresa mula sa anino ng mga balete. At sila Kang Rosa, matapos ang 6 na buwan, ay bumalik sa kanyang bahay sa Laguna. Ngunit bago siya umalis, iniwan niya kay Teresa ang isang lumang kulintang at isang kwaderno ng mga sinaunang orasyon. Ito ang tunay na pamana. Hindi takot, kundi alaala. Sa San Ignacio, hindi na tinuturing pamahiin ang pamahiin. Ito'y batas.